paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, tulad ni Elmo na problemado sa pagiging aswang ng kanyang ina, namumroblema rin si Mang Pinong dahil sa pag-alis sa bahay kung gabi ng kanyang anak na dalaga na si Daria. At tulad ng kinatatakutan ni na Elmo at Mang Pinong, isang babae ang nabiktima na naman ng isang aswang. Narito ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito, pinamagatang Aswang. Sa isa na naman gabi ng lagim. Sigaw ng isang babae. Baka umaatake na naman ang aswang. Ngayon pa naman nagsusolo sa mobil. Sa bahay naman ang kanyang sigaw. Kailangan magsalita. Narito na ako sa harap ng bahay. Pinanggalingan ng sigaw. May malaking pusang itim na sumampa sa pasimano ng bukas na bintana. Duguan ang kanyang bibig at mga pangil.
tumakbong papalayo ang malaking pusa. Baka aswang yun, ha? Papuputukan ko siya bago tuloy ang makatakas. Mamamatay ka, aswang! Mamamatay ka! Oh! Mang Pino! Huwag niyong paputukan ng malaking pusa. Baka aswang yun! Ang alam kong aswang ay malaking asong itim. Galing siya roon sa bahay na kinaringgan ko ng sumigaw na babae. Doon din galing nga nakita kong malaking asong itim na tumakbo papalayo. Saan yun nakita ang malaking aso? Sa gawing yon, palayo sa tinakbuhan ng pusa. Dito lang kayo, Mang Pinong. Oo. Hahanapin ko sinasabi niyong malaking asong itim. Kapag nakita ko ang aswang, sisiguruhin ko ang kanyang kamatayan. Kahit nakita niyo ang malaking asong itim at paulit-ulit na pinaputukan, ay wala rin yung saysay. Lola Andeng, Sinabi ko na sa inyo ng mga kasama mong pulis, walang saysay ang bala sa aswang. naniniwala ako sa inyo, Lola Andeng. At naniniwala rin ako sa aswang. Dahil isa na naman hong bangkay ang nakita ko. Nawakwak ang dibdib at nawawala ang atay. Ang bangkay na babaeng narinig kong sumigaw sa isang bahay na pinanggalingan ng malaking pusang itim. Ang kampo ng dilim, ang aswang ay may kapangyarihang magbago ng anyo. Baboy, aso o pusa o anumang hayop na kanyang naisin. Sabi nga ako ng kapitbahay yung si Mang Pinong na nagmungkahi sa akin dumaan muna ako dito sa bahay nyo. Baka mabigyan nyo ko ng mabisang pangontra sa aswang. Bibigyan kita ng kwintas na mga bawang. Bawang. Eto, oo. Tom, salamat to. Basta't nakasabit sa leeg mo yung kwintas sa mga bawang, ay hindi ka maaaring lapitan at kantiin ng aswang. Pero ano ko, Lola Andeng? doblihin mo ang iyong pag-iingat. Dahil ang gumagamit ang pangontra sa mga kampo ng dilim, ang pinagpupursigihang biktimahin ng aswang. Hindi ko na alam ang gagawin ko kay Daria. Kahit pinagsabihan ko, pinagbawalang lumabas ng bahay kong gabi. Umalis pa rin siya kaninang nakatulog ako. Namalayan ko na lang na wala siya sa kanyang kwarto. Kaya napilitan akong lumabas uli at maghanap sa kanya. May kumalaw sa likod ng puno. Daria? Ikaw ba yan, Daria? Hindi ang anak kong nasa likod ng puno, kundi aso. Isang malaking asong itim. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Aswang! Isa kang aswang! Hindi ako natatakot sa'yo. Mang Pinong! Elmo! Ano pong nangyayari? Bakit may hawak kayong sibat na kawayan? Talagang inihanda ko ito sa gilid ng bahay namin para panlaban sa aswang. Aswang po? Kaninang pauwi ako, may nakita akong malaking asong itim sa likod ng puno sa tabi ng aming bahay. Pero mabilis na tumakbo papalayo. Nang sunggaban ko ang sibat na kawayan.
Ganun po ba? Kaya nga susundan ko. Wag na ho. Wag na ho, Mang Pinong. Bakit, Elmo? Nagmamalasakit ka ba sa isang aswang? Ha? Daria, tiniyak sa akin ni Elmo na kailanman hindi siya maaaring magmalasakit sa isang kampo ng dilim. Bakit niyo naman po siya tinanong kung nagmamalasakit siya sa isang aswang? Gusto ko lang malaman ang laman ng kanyang kalooban. Meron po ba naman tao na magmamalasakit sa isang kampo ng dilim? Anong malay natin? Itay, tungkol naman po sa akin. Uli-uli po, kapag umalis ako ng bahay, huwag kayong mag-alala o mababahala. Malakas ang loob mo, Daria. Dahil hindi ka pa siguro nakakakita ng aswang. Itay. Pero kapag nakita mo ang nakapangingilabot na anyo ng isang malaking asong itim, baka hindi ka na magkalakas loob na umalis ng bahay kung gabi. Nang biktima na naman kayo, Nay. Hindi, Elmo. May natagpuan pong bangkay ng babae. Nawakwak ang dibdib at nawawala ang atay. Hindi ako ang nambiktima sa babaeng yon. Huwag na po kayong magkaila. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Bago kayo pumasok dito sa bahay, nakita ko mula sa anyong malaking asong itim. Nagbalik kayo sa dati niyong anyo. Oo. Kanina nag-anyo akong malaking asong itim. Pero hindi ako nakapambiktima. Dahil may nakita akong pulis na may sandata malapit sa bahay ng gusto ko sanang biktimahin. Nay. Huwag mo akong pagbintangan, Elmo. Ako lang ba nag-iisang kampon ng dilim? Ako lang ba ang nag-iisang aswang? Lalandeng, okay po ba itong sibat na kawayan na inilabas ko sa mobil laban sa aswang? Oo. Ang sibat na kawayan na gaya niyan, ang mabisang pamuksa sa kampo ng dilim. Yan lang po ang gusto kong matiyak. Kaya dumaan ako dito sa bahay niyo. At sisiguruhin ko, sa bawat pagpapatrolya namin ng mga kasama kong pulis, lagi kaming magdadala ng sibat na kawayan. Dapat. Ngayon pa lang, Lola Andeng, para ko na pong nakikita na matutuhog sa kawayang sibat na ito ang katawan ng aswang. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Elmo, anong problema mo? Wala, Daria. Anong wala? Kanina pa magkita tayo dito sa ibabaw ng burol, matamlay ka na. Hindi na ako magkakaila pa sa'yo, Daria. Ang aswang. Ang aswang ang pinoproblema mo? Natatakot ako. Natatakot kang mabiktima ng aswang? Hindi mo naiintindihan. Elmo, huwag kang matakot. Hindi ka mabibiktima ng aswang. Sigurado ko. Paano? Paano ko na sigurong hindi ka mabibiktima ng aswang? Sabi ko nga sa'yo, alam ko ang mabisang pangontra sa aswang. Daria. Basta't may pangontra ka sa mga kampo ng dilim, Elmo, walang masamang mangyayari sa'yo.
ang sinabi ni Lola Andeng. Mabisang pangontra nga ang bawang sa aswang. Dahil nang ikwintas ko sa leeg ko ang ibinigay niya sa akin, agad tumakbong papalayo ang malaking asong itim. Napapasok sana sa aming bakuran. Ang malaking asong yun ay malamang na isang aswang. Pasalamat ang aswang na yun, nakatakas siya. Kung nahawakan ko agad itong sibat na kawayan, nang makita ko siya, ibabaon ko agad ito sa kanyang katawan. Hindi ko na patatagalin ang buhay ng aswang para matigil niya siya sa pagsasabog ng lagim. Nay! Wala akong nabiktima sa gabing ito, Elmo. Mabuti naman po kung ganon. Anong mabuti kung ganon? Masama para sa akin na wala akong nabiktima. Dahil magtitiis na naman ako ng matinding gutom sa atay ng tao. Nay. Kasalanan ng Daria na yon, kaya nag-aalanganin akong basta na lamang mambiktima. Baka'y kinalat na niya sa ibang tao ang nalalaman niya tungkol sa aking pagkatao. At ayokong manganib ang buhay ko dahil sa kanya. Wala pong nababanggit sa akin si Daria na alam niya ng kayo'y kampo ng dilim. Malamang, hindi niya ipapaalam sa'yo. Pero gusto kong masiguro na hindi niya ako maipapahamak. Kaya kumilos ka. Kumilos ako? Patayin mo si Daria. Nay! Patayin mo ang iyong nobya para walang ibang makaalam na isa akong aswang. Sundin kaya ni Elmo ang malagim na utos ng kanyang ina. Maatim kaya ng binata na patayin ang sarili niyang nobya. Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Aswang. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Temyo, sa musika ni Bubuy Salonga. Supervision technical ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi.